Alam mo bang may mga ospital sa Pilipinas na higit sa 4 taon na ang tanda? Ang ilan sa kanila, itinayo pa noong panahon ng mga Espanyol. Ang mga lumang ospital na ito ay saksi sa mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Mula sa mga digmaan, pandemya, hanggang sa pagunlad ng ating sistemang pangkalusugan. Ngayong araw, samahan ninyo ako at alamin natin ang kasaysayan ng 5 lumang ospital sa Pilipinas. Hospital de San Juan de Dios, 1578, Maynila. Ang Hospital de San Juan de Dios ay tinatag noong 1578. Ito ay unang nakilala bilang Hospitalito de Santa Ana. Itinayo ng mga Franciscano sa pangunguna ni Brother Juan Clemente. Noong una, ito ay tinayo upang magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga mahihirap na residente ng Maynila. Sa kabila ng maraming pagsubok, patuloy itong lumago at lumipat sa Pasay, kung saan ito ngayon ay kilala bilang San Juan de Dios Educational Foundation Incorporated Hospital. Sa kasalukuyan, isa ito sa mga nangungunang ospital sa bansa na nagbibigay ng dekalidad na pangalagang medikal. San Lazaro Hospital, 1577, Maynila. Noong 1577, itinayo ng mga Franciscanong misyonaryo ang San Lazaro Hospital bilang isang leprosarium para sa mga may ketong o leprosy. Sa panahon ng Espanyol, isa itong pangunahing ospital para sa mga may nakakahawang sakit. Hanggang sa ngayon, ang San Lazaro Hospital ay isa pa rin sa pangunahing pampublikong ospital sa bansa na dalubhasa sa paggamot ng tuberculosis, dengue, HIV, AIDS at iba pang sakit. Santo Tomas Hospital, 1600s, Maynila. Itinatag noong 1600s ng mga Dominikanong pari ng University of Santo Tomas. Ang ospital na ito ay orihinal na tinayo upang pagsilbihan ng mga estudyante, guro at pari ng UST. Sa kasalukuyan, ang UST Hospital ay isa sa mga nangungunang ospital sa bansa na may makabagong pasilidad at patuloy na nagbibigay ng serbisyong medikal sa publiko. Cebu Provincial Hospital, 1630, Cebu City. Noong 1630, itinayo ng mga Espanyol sa Cebu ang Cebu Provincial Hospital upang pangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga sundalo at lokal na mamamayan. Sa paglipas ng panahon, ito ay lumago at ngayon ay tinatawag ng Vicente Soto Memorial Medical Center, isa sa pinakamalaking tertiary hospitals sa Central Visayas. Ito ay may mga makabagong pasilidad at patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal. Gabriela Silang Hospital, 1800s, Vigan, Ilocos Sur. Itinatag noong 1800 sa mga Kastilang opisyal at pari sa Ilocos. Ang ospital na ito ay nilikha upang tugunan ang pangangailangang medikal ng mga Ilocano. Sa kasalukuyan, ito ay isa sa mga pangunahing pampublikong ospital sa rehiyon na patuloy na nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga residente ng Ilocos Sur. Napakainam isipin na kahit lumipas na ang daang-daang taon, ang mga ospital na ito ay patuloy na pa rin naglilingkod sa ating bayan. Alin sa mga ospital ito ang pinaka-nagulat ka sa kanilang kasaysayan? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong may kinalaman sa ating kasaysayan. Salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Lost in Time Chronicles.